Agarsaas ka man, nakararimbaw matangiwat mo ay naapo. Makasta pa ito'y lapayag kon, apo, kasla mo tuleng, titawa ka patang mo, agarsaas ka. Hi mga kamaks! Welcome back to our channel. So, eto na naman tayo ngayon. Pag-uusapan na naman natin ang Ilocano. And as requested, nung chinek ko kasi yung unang video na ginawa ko na Learn Ilocano, yung mga basic words in Ilocano is ang dami nag-comment and ang daming nagre-request na gumawa ako ng part 2. So, kung hindi nyo pa napapanood yung first video ko ng Learn Ilocano Words, ilalagay ko po yung link ng video dun sa description para mapanood nyo po. And bago tayo mag-start, ako nga po pala si Mama Duna, ang inyong lingkod. So, ayun na nga. Tinuro ko kasi yung mga iba't ibang basic lang naman na Ilocano words dun sa unang video. But for now, gagawa tayo ng part 2, which is pag-uusapan natin ngayon ang mga Ilocano action words o kaya yung mga verbs in English para naman may konti kayong matutunan about Ilocano. So, tutulungan kayo ni Mama Duna, huwag kayong mag-alala. Okay? Bago pala tayo mag-start mga kamaks, mag-subscribe mo kayo sa channel ko kung bago pa lang kayo. And salamat sa mga nag-subscribe, salamat sa mga nanood ng unang video ko at patuloy na panonood sa mga iba pa naming videos sa aming channel. So, thank you so much sa inyong support. So, eto, bago tayo mag-start at bago ko kayo turuan ng mga action words in Ilocano, ay magsha-shoutout muna tayo. Kasi gusto ko lang i-acknowledge yung mga nag-comment at nag-request ng part 2 sa ating Ilocano video dun sa part 1. So, sabi ni Keshi, shoutout kay Keshi. Hi, Keshi! Sabi niya, another video please. Kahit yung mga basic words pa din, willing to learn Ilocano words po, magaling ka po kasing mag-pronounce and magturo. Oy, thank you so much, Keshi. Agyaman ako. Na-appreciate mo tayo panagsaok ti Ilocano. So, yan. Thank you, Keshi. And next shout-out naman natin kay DV. Hi, DV! Sabi ni DV, at dahil wala akong magawa this quarantine, mag-aaral ako ng Ilocano. So, yes. DV, watch this video para matuto ka pa ng Ilocano. Next shoutout naman natin. Thank you nga pala, DV. So, next shoutout naman natin ay mag-subscribe din kayo sa channel nila, guys. Sagon Family ang pangalan ng channel nila. Ang sabi niya dito is Part 2! Sabi niya, gusto ko din matuto asawa ko Ilocano and Ilocano and anak ko sa kanila next day, kaya sana matuto ako. Well, Sagon Family, matututo talaga kayo pag pinanood yung video ko. So, ayan, mag-start na tayo. So, of course, gumawa ako ng listahan. Ayun, may kodigo ko para wala akong makalimutan, So, ito yung mga action words in Ilocano. So, una na action word is kumain. So, in Ilocano, kasi sa verb, just like in English or sa Tagalog, parehas lang din sa Ilocano. Ang verb, meron siyang past or past tense, meron siyang future tense, at meron siyang present tense. Sa Ilocano, ganun din po kami. So, meron kaming different term or ibang salita para sa present tense ng verb. Meron din sa future, meron din sa past. So, ituturo ko sa inyo. Well, madali lang naman kasi para lang din siyang sa Tagalog. Like, let's say, kain. Kumain. Kumain is past tense, diba? Ng kain. Kumakain is present tense. Kakain is future tense. So, in Ilocano, same lang din siya. So, parang inuulit-ulit mo lang kapag present tense. So, eto na, mag-start na tayo. Number 1. First word is kumain. In Ilocano, kumain or kain is pangan. Pangan. So, that's pangan, kain. Pag sinabi mong kumain or kumain na tayo, maraming nakakaalam nito. Mangan tayun. So, kung ang kain is pangan,
ang kumain, which is future tense or kain na tayo or kakain na, mangan. Kapag ka naman present tense, parang uulit-ulitin mo lang siya. Mangan. Kumakain, mangan. And ang past tense naman is, pag naman sinabi mong kumain na siya kanina or tapos na siyang kumain, in Ilocano naman, yung M sa mangan, mangan, yung M doon, papalitan mo lang ng N. So, magiging nangan or kumain na siya. Nangan isuna. Ganon. Or, kapag ka sinabi mong kumain na ako, sasabihin mo lang, nangan nakun kanina. Nangan nakun kagabi. Nangan nakun kahapon. Parang ganon. So, ang mangan is kakain pa lang. Mangmangan is kumakain. Ang nangan is kumain na. Yan. So, one word na tayo. Nagtagal tayo dun, ha? Okay. Next verb is turog. Turog. Turog means tulog. O, diba? Madali lang. Kasing tunog niya lang. So, turog in Ilocano, tapos sa Tagalog naman is tulog. Pag sinabi mong tulog na tayo, ang sasabihin mo ay maturog tayon. So, yan, gagawin nyo pa lang. Maturog tayon. Kapag naman sinabi mong natutulog siya, ang sasabihin mo lang is matmaturog. Matmaturog isuna. And then, ang past tense naman ng tulog or turog in Ilocano is, of course, alam nyo na, pag past tense, papalitan mo lang yung M ng N. So, sasabihin mo lang, naturog. Naturog siya kanina. Naturog siya kagabi. Or, naturog nak. Kasi ang ako in Ilocano is nak. Naturog nak. Ganyan. Next verb naman natin is taray. Taray, hindi taray hindi taray na taray, ganon, hindi ganon. Taray. In Tagalog, ang Ilocano word na taray is takbo. So, pag sinabi mong takbo! Ganun. Taray! Darsam! Taray! Darsam! Ganun. So, pag sinabi mong tatakbo pa lang is agtaray. Yan. Agtaray nakpaylaeng. Ganon. Tatakbo pa lang ako. O, agtaray nak madamdama. Madamdama is mamaya. So, tatakbo ako mamaya. Agtaray nak madamdama. Pag sinabi mo namang tumatakbo, sasabihin mo siya as, syempre, uulit-ulitin mo na naman, paulit-ulit. Ganun, ang present tense. So, sa kasalukuyan, sasabihin mo siya na agtartaray. Yan. Agtaray, tatakbo. Agtartaray, tumatakbo. Tapos, syempre, pag past tense, alam nyo na, lalagyan nyo lang ng letter N sa umpisa. So, sasabihin nyo, sa past tense ng takbo is, nagtaray. Hindi siya nagtaray, beshi. Pero tumakbo siya. Ganun. Nagtaray. Nagtaray siya kanina, tumakbo siya kanina. Nagtaray siya kahapon, tumakbo siya kahapon. Ganun. O, next word, bilis-bilisan natin, ano? So, kung may nagtaray or may tumakbo, meron din tayo naglakad or lakad. So, in Ilocano, ang lakad is pagna. Yan, root word, pagna. Pag sinabi mo na maglalakad ka pa lang, sasabihin mo na magna. Magnanak into nubigat or magnanak madamdama. Maglakad ako bukas, magna ako bukas, magna ako mamaya. Maglalakad ako bukas, maglalakad ako mamaya. Okay. Next, present tense. Syempre pag present tense, ulit-ulitin na naman natin, paulit-ulit lang tayo. So kung ang root word is magna,
ang present tense ng magna or lakad is maglalakad, di ba? Or naglalakad. Ayun pala, naglalakad ang present tense. So, ang gagawin mo lang, uulit-ulitin mo lang. Magna is the root word. Pag present tense, magna. Magnagnanaktatta or magmagna ako ngayon. Naglalakad ako ngayon. Sabi mo, may tatawag sa'yo. Hello! Mamaya ka na nga tumawag. Magmagnanakpay. Parang ganun. Yung parang, hello! Mamaya ka na nga tumawag. Naglalakad pa ako. Magmagnanakpay. Ganun. So, next naman is ang past tense ng magna or lakad is, of course, naglakad. Naglakad siya kahapon, naglakad siya kanina, naglakad siya nung isang araw, naglakad siya forever. Ganun. So, in Ilocano, ang naglakad is, syempre, papalitan mo lang ng N yung M sa magna. Nagna. So, nagna ako sa bridge kanina. Nagna ako sa highway kanina. Naglakad ako sa highway kanina. Naglakad ako sa bridge kanina. Ganun. Next naman na verb natin is, in English, cry. In Tagalog, iyak. So, in Ilocano, ang iyak is sangit. Sangit. Yan. Pag sinabi mo na iiyak in Ilocano is agsangit. La, agsangit atan ni. Agsangit atan. Agsangit atan. In Tagalog, iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ganun. Pag sinabi mo namang umiiyak siya, which is present tense kasalukuyan, sasabihin mo, agsang-sangit. La, agsang-sangit isunan. La. Ganun. So, la, umiiyak na siya. Lagot. Ganun. So, kapag sinabi mo namang umiyak, sasabihin mo, syempre, ang past tense lagi is papalitan mo lang, lalagyan mo lang ng N sa umpisa. Dudutungan mo lang ng N sa umpisa. Nagsangit. Umiyak siya. Nagsangit isuna. Nagsangit siya. Umiyak siya kanina. Nagsangit siya kanina. Yun. So, next word is talon. So, in English, jump. In Ilocano, ang jump or talon na word is lagto. Lagto. So, kapag sinabi mo tatalon pa lang siya, gagawin niya pa lang, sasabihin mo aglagto. Pero pag sinabi mong tumatalon siya, aglaglagto. Uulit-ulitin mo lang, parang ganon. Aglaglagto. Pag sinabi mo namang tumalon na siya, of course, lalagyan mo na naman ng letter N. Huwag niyong kakalimutan, pag past tense, laging may letter N. Naglagto. Naglagto. Lagto, aglagto, tatalon, aglaglagto, tumatalon, naglagto, tumalon. Ganun. So, next, tawa. In Tagalog, tawa. In Ilocano, katawa. So, in English, laughter or laugh. So, katawa in Ilocano, tawa in Tagalog. So, kapag sinabi mo, tatawa pa lang, syempre, lalagyan mo na naman ng agkatawa. Kapag tumatawa, agkatkatawa. Kapag tumawa na, past tense, of course, may nag na naman, nagkatawa. O, di ba ang dali-dali lang? Gagawin mo lang is, katawa, dadagdagan mo lang ng ag sa umpisa for future tense, agkatawa. And then, sa present tense, dodoble-doblehin mo lang, agkatkatawa. And then, kapag past tense, lalagyan mo lang ng nag sa umpisa, nagkatawa. Easy peasy, di ba, mga kamaks? So, next, sigaw. In Tagalog, sigaw. In Ilocano, bugkaw. So, alam nyo na kung anong future tense ng bugkaw. Sisigaw pa lang. Agbugkaw.
Pero kapag present tense or ginagawa niya, sumisigaw siya, sasabihin mo, agbugbugaw. And then, kapag ka naman tapos na, sumigaw na siya, sabihin mo naman, nagbugkaw. Diba ang dali-dali lang? Si inyo eh. So, next naman natin is tago. Magtago na kayo. Magtago tayo. Tago na tayo. Ganun. So, in Ilocano, ang tago is, or hide is, lemeng. So, kapag sinabi mong magtatago ka pa lang, sabihin mo, syempre may ag na naman yan sa umpisa mga kamaks. Alam nyo na yan. Ag lemeng. Kapag sinabi mong nagtatago siya ngayon, ang sasabihin mo lang is aglemlemeng. Pero kapag sinabi mong nagtago siya kahapon, nagtago siya kanina, nagtago siya dyan, nakita ko siya kanina dyan, nagtago siya. Ang sasabihin mo lang is naglemeng. Di ba parang may similarity siya sa Tagalog? Kung sa Tagalog, ang past tense is may nag sa umpisa. Ganon din sa Ilocano. Nag plus the root word. So, ang dami nyo natututunan, diba? Kasi minsan kapag magko-construct ka kasi ng Ilocano, kailangan alam mo din yung future, present, and past tense niya para alam mo kung ano yung right na syllable na idadagdag mo before the root word. Para alam mo. Yan. Last word na isi-share ko sa inyo is bulong. So, in English, whisper. In Tagalog, bulong. In Ilocano, arasaas. 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 Bumulong ka nga. Masyado kang maingay. Ingay-ingay mo. Nabibingi ako. Bumulong ka lang. Ganon. In Ilocano, syempre, yung arasaas na root word ng bulong, lalagyan mo lang ng ag sa umpisa. So, agarasaas. Agarasaas ka man! Nakar-aribaw at ang iwat mo ay naapo. Makastapay to'y lapayag kon. Apo, kasla mo latuleng. Titawa ka patang mo, agarasaas ka. Ganun. Tapos, kapag sinabi mong bumubulong, agar-arasaas. Agar-arasaas. Ala kitam na kita chismosa dita ni matdula unay nga dati pagpatangan da pagchismisan da permit panagar-arasaas da agar-arasaas da manin apo. Ganun. Tapos kapag ka naman sinabing bumulong, syempre nag na naman. Tagtagan na naman natin ang nag. Nagarasaas. Nagarasaas isuna, bumulong siya. Ganon. So, ayun lang mga ka-Maxwell. Marami pang mga action words. Alam natin yan. And kung may mga nakalimutan man ako, kasi inisip ko lang talaga yung mga madalas or gasgas na sa ating mga action words na ituturo sa inyo. Pero marami pa talagang mga action words na pwede kong ituro sa inyo and anong mga counterpart nila in Ilocano. Kung may mga nakalimutan ako or may gusto kayong isuggest or itanong kung anong Ilocano word ng certain action words na naisip nyo na hindi ko na isama sa vlog ko, comment down below, tapos sasagutin ko na lang kayo sa comments, okay? So sana may natutunan kayo for today sa mga action words natin in Ilocano. And thank you sa pagstay sa akin up until this part of the video. And sana mag-iisip pa ako ng ipa-part 3 natin. Mag-suggest nga kayo ng ipa-part 3 natin sa Learning Ilocano para magawa natin ng video sa mga susunod na araw. So, thank you mga ka-Max. Sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. And sa mga nag-subscribe na, always thank you sa pag-support nyo sa channel namin. Sobrang appreciate ko. And happy 12,000 subscribers sa ating lahat. And stay safe, stay at home, and stay lovely. Bye mga ka-Max! Till our next video and till our next tutorial of learning Ilocano words. Mwah! Bye!